Ilang sandali bago ang pagbitay, humiling ang isang bilanggong pinatawan ng kamatayan ng huling hiling, isang pagkakataong makipag-usap sa kanyang anak na si Josie. Ang ibinulong ng maliit na bata sa kanyang tainga ay tuluyang nagpabago sa takbo ng mga pangyayari. Alas 6 ng umaga, nang buksan ng mga guwardiya ang selda ni Ramon Reyes. 5 taon na paghihintay para sa araw na ito. 5 taon ng pagsisigaw ng kanyang kawalang sala sa mga pader na hindi kailanman sumagot. Ngayon, ilang oras bago ang huling hatol, isa na lang ang kanyang hiling. Gusto kong makita ang aking anak, sabi niya sa basag na boses. Ito lang ang hinihingi ko. Hayaan ninyo akong makita si Josie bago matapos ang lahat. Tinignan siya ng nakababatang guwardiya na may awa. Ang matanda ay dumura sa sahig. Walang karapatan ang mga bilanggong pinatawan ng kamatayan. 8 na siyang taon. 3 taon ko na siyang hindi nakikita. Ito lang ang hinihingi ko. Nakarating ang kahilingan sa direktor ng bilangguan, si Colonel Ricardo Riclim, isang 60 taong gulang na nakakita na ng daan-daang bilanggong dumaan sa pasilyong iyon. May isang bagay sa record ni Ramon ang laging nagdudulot ng pagdududa sa kanya. Matibay ang mga ebidensiya, mga fingerprint sa baril, may mantsa na damit, isang saksi na nakita siyang umalis sa bahay ng gabing iyon. Ngunit ang mga mata ni Ramon ay hindi mga mata ng isang nagkasala. Natutusilim na kilalanin ang tinging iyon sa loob ng 30 taon ng kanyang karera. Dalhin ninyo ang bata, utos niya. Pagkalipas ng 3 oras, isang puting van ang huminto sa harap ng bilangguan. Isang social worker ang bumaba, hawak sa kamay ang isang batang babae na may mapusyaw na buhok, malalaking mata at seryosong ekspresyon. 8 taon na si Josie Reyes, ngunit ang kanyang tingin ay may bigat ng isang nakakita na ng napakaraming bagay. Naglakad ang bata sa pasilyo ng bilangguan nang hindi umiiyak, nang hindi nanginginig. Nanahimik ang mga bilanggong nasa selda, nakita siyang dumaan. May isang bagay sa kanya na nagdulot ng paggalang, isang bagay na walang sinuman ang makapagpaliwanag. Nang makarating siya sa silid ng pagdalaw, sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, nakita ni Josie ang kanyang ama. Nakakadena si Ramon sa mesa, suot ang kulay kahel na uniforme ng bilanggo at may makapal na balbas. Nang makita ang kanyang anak, na puno ng luha ang kanyang mga mata. Aking anak, bulong niya, aking munting Josie. Ang sumunod na nangyari ay nagpabago sa lahat. Binitiwan ni Josie ang kamay ng social worker at dahan-dahang lumapit sa kanyang ama. Hindi siya tumakbo, hindi sumigaw. Ang bawat hakbang ay maingat na para bang sinanay na niya ang sandaling ito ng 1000 beses sa kanyang isip. Inabot ni Ramon ang kanyang nakakadenang kamay sa kanya. Lumapit ang bata at niyakap siya. Sa loob ng 1 buong minuto, walang sinuman sa kanila ang nagsalita. Nanonood ang mga guwardiya mula sa mga sulok. Ang social worker ay nakatingin sa kanyang telepono, walang pakialam. Pagkatapos ay lumapit si Josie sa tainga ng kanyang ama at may ibinulong. Walang ibang nakarinig ng mga salita, ngunit nakita ng lahat ang epekto nito. Namutla si Ramon. Nagsimulang manginig ang buong katawan niya. Ang mga luha na tahimik na dumadaloy kanina ay naging hagulhol na nagpapanginig sa kanyang dibdib. Tumingin siya sa kanyang anak na may halo ng takot at pag-asa na hinding-hindi malilimutan ng mga guwardiya. Totoo ba? Tanong niya sa basag na boses. Totoo ba ang sinasabi mo sa akin? Tumango si Josie. Tumayo si Ramon ng napakabilis at nahulog ang upuan sa sahig. Tumakbo ang mga guwardiya papalapit sa kanya, ngunit hindi siya tumakas. Sumigaw siya. Sumigaw siya ng may lakas na hindi niya ipinakita sa loob ng 5 taon. Inosente ako. Palagi akong inosente. Ngayon ay mapapatunayan ko na. Sinubukan ng mga guwardiya na ilayo ang bata sa kanyang ama, ngunit mahigpit siyang kumapit dito nang may pambihirang lakas para sa kanyang edad. Oras na para malaman nila ang totoo, sabi ni Josie sa malinaw at matatag na boses. Oras na. Pinapanood ni Corley Lim ang lahat mula sa observation window. Ang kanyang instinct
na nagpanatili sa kanya na buhay sa loob ng 30 taon ay sumisigaw na mayroong nangyayaring pambihira. Kinuha niya ang telepono at denial ang numerong hindi niya ginamit sa loob ng maraming taon. Kailangan kong ipahinto ang lahat ng ito, sabi niya. May problema tayo. Ipinakita ng CCTV footage ang lahat ng may brutal na kalinawan. Ang panggigipit na yakap, ang bulong, ang pagbabago ni Ramon, ang pagsisigaw ng kawalang sala. Ang bata ay inuulit ang pangungusap, ni replay ni Cole. Lim ang video ng 5 beses nang magkakasunod sa kanyang opisina. Ano ang sinabi niya sa kanya? Tanong niya sa guwardiya na pinakamalapit. Hindi ko narinig, Kolonel, ngunit anuman iyon, ang taong iyon ay tuluyang nagbago, sumandal si Lim sa kanyang upuan. Sa loob ng 30 taon, nakita na niya ang lahat. Mga huwad na testimonya, inosenteng nahatulan. Mga nagkasalang pinalaya dahil sa mga pagkakamali sa proseso, ngunit hindi pa siya nakakita ng ganito. Ang mga mata ni Ramon Reyes, ang mga matang laging nagdudulot ng pagdududa sa kanya, ay kumikinang ngayon nang may isang bagay na tanging katiyakan ang mailarawan. Kinuha niya ang telepono at tinawagan ang pangkalahatang taga-usig. Kailangan ko ng 72 oras na suspensiyon, sabi niya nang walang kaabog-abog. Baliw ka ba? Ang proseso ay nakatakda na. Lahat ay handa na. Hindi natin magagawa. May potensyal na bagong ebidensiya. Hindi ako magpapatuloy hanggat hindi ko ito nabeberipika. Anong ebidensiya? Sarado na ang kaso sa loob ng 5 taon. Tumingin si Lim sa nakapirming larawan ng mukha ni Josie sa screen. Di isang 8 taong gulang na bata na may mga mata na tila nagtatago ng lahat ng sikreto ng mundo. Isang 8 taong gulang na bata ang may sinabi sa kanyang ama, isang bagay na nagpabago sa kanya. Kailangan kong malaman kung ano iyon. Ang katahimikan sa kabilang linya ay tumagal ng ilang segundo. Mayroon kang 72 oras, sabi ng taga-usig sa huli. Wala nang 1 minuto, at kung ito ay pag-aaksaya ng oras, tapos na ang iyong karera. Ibinalik ni Lim ang telepono, lumapit sa bintana ng kanyang opisina at pinanood ang bakuran ng bilangguan. Sa isang lugar sa kasong ito ay may katotohanan na walang sinuman ang gustong makita, at ang isang 8 taong gulang na batang may mapusyaw na buhok ang susi upang matagpuan ito. 200 kilometro mula sa bilangguan, sa isang simpleng bahay sa isang middle-class na lugar, isang 68 taong gulang na babae ang naghapunan mag-isa sa harap ng telebisyon. Si Danica Navarro ay isa sa mga pinakarespetadong abogado kriminal sa bansa, hanggang sa napilitan siyang magretiro dahil sa atake sa puso 3 taon na ang nakalipas. Ngayon, ang kanyang mga araw ay binubuo ng mga gamot, teleserye at alaala ng mga kaso na hindi na niya malutas. Lumabas ang balita sa Gabing Balita, dramatikong tagpo sa pambansang bilangguan. Isang bilanggong nahatulan 5 taon na ang nakalipas sa kaso ni Ana Reyes ang humiling ng pagdalaw sa kanyang anak bilang huling hiling. Ang nangyari sa pagdalaw ay nagpilit sa mga awtoridad na suspindihin ang proseso sa loob ng 72 lang oras. Ipinahihiwatig ng mga eksklusibong impormasyon na ang menor de edad, 8 taong gulang pa lamang, ay may ibinulong sa kanyang tainga na nagdulot ng pambihirang reaksyon sa bilanggong pinatawan ng kamatayan. Binitiwan ni Danica ang tinidor. Lumabas sa screen ang mukha ni Ramon Reyes. Kilala niya ang mukhang iyon, hindi sa kasong ito, kundi sa iba. 30 taon na ang nakalipas, isa pang lalaki na may parehong tingin ng desperadong kawalang sala ang nahatulan para sa isang krimen na hindi niya ginawa. Si Danica ay isang baguhang abogado noon at hindi niya mailigtas ito. Ang lalaking iyon ay gumugol ng 15 taon sa bilangguan bago lumabas ang katotohanan. Noon, nawala na niya ang lahat, ang kanyang pamilya, kalusugan, kagustuhang mabuhay. Hindi kailanman pinatawad ni Danica ang kanyang sarili sa pagkabigo na iyon. Ngayon, sa pagtingin kay Ramon Reyes, nakita niya ang parehong mga mata, ang parehong desperasyon, ang parehong kawalang sala na walang sinuman ang gustong paniwalaan. Ipinagbawal ng kanyang doktor ang anumang stress.
Pinakiusapan siya ng kanyang pamilya na magpahinga. Ngunit kinuha ni Danica ang telepono at hinanap ang numero ng kanyang dating assistant. "Carlo," sabi niya nang sagutin ito, "kailangan kong makuha mo ang lahat tungkol sa kaso ni Reyes. Lahat. Nasa labas ng syudad ang bahay pag-asa ng mga bata, napapalibutan ng mga lumang puno at katahimikan." Dumating si Danica kinabukasan, armado ng isang lumipas na ID at ang determinasyon ng isang walang mawawala. Si Aling Cristina Sanchez, ang direktor ng ampunan, ay isang 70 taong gulang na babae na may kunot-kunot na kamay at mga mata na nakakita na ng napakaraming pagdurusa ng mga bata. Tinanggap niya si Danica sa kanyang opisina nang may pagdududa. "Hindi ko alam kung ano ang balak mo, Ginang. Ang bata ay nasa ilalim ng proteksyon. Hindi siya maaaring tumanggap ng mga hindi autorisadong bisita. Gusto ko lang makipag-usap sa iyo," sabi ni Danica. Tungkol kay Josie, kung paano siya napunta dito. Nanahimik si Cristina sandali, sinusuri ang babaeng nasa harap niya. May isang bagay kay Danica ang nagdulot ng pagtitiwala sa kanya. Marahil ang edad, marahil ang pagod na tingin ng isang nakipaglaban na sa maraming laban. Dumating ang bata, 6 na buwan na ang nakalipas, sinimulan ni Cristina. Dinala siya rito ng kanyang tiyuhin na si Gregorio. Sabi niya, hindi na niya kayang alagaan, na hindi ito pinapayagan ng kanyang negosyo, ngunit may kakaiba. Kakaiba? Paano? May mga marka ang bata, Ginang, mga pasa sa kanyang mga braso na walang sinuman ang gustong ipaliwanag. At mula nang dumating siya rito, halos hindi na siya nagsasalita. Kaunti lang ang kinakain, kaunti lang ang tulog, nananaginip siya ng masama gabi-gabi. Nakaramdam si Danica ng panginginig. At pagkatapos ng pakikipagkita sa kanyang ama, "Nakita mo ba siya?" Ibinaba ni Cristina ang kanyang tingin. Mula nang bumalik siya mula sa bilangguan, hindi pa nagsasalita si Josie ng kahit isang salita. Sabi ng mga doktor, walang anumang pisikal. Para bang may isang bagay na nagsara sa kanya na para bang sinabi na niya ang lahat ng kailangan niyang sabihin at ngayon ay mananahimik na siya magpakailanman. Tumingin si Danica sa bintana kung saan ang batang may mapusyaw na buhok ay naglalaro mag-isa sa bakuran. Ano ang sinabi niya sa kanyang ama? "Cristina, may nakakaalam ba?" Wala. Ngunit anuman iyon, sinisira nito ang batang ito mula sa loob. 5 taon na ang nakalipas, ng gabing nagpabago sa lahat, tahimik ang bahay ng mga Reyes. Pinaaga ni Ana si Josie sa pagtulog tulad ng bawat gabi. Natutulog ang 3 taong gulang na bata, nakayakap sa kanyang stuffed bear, walang kamalay-malay sa impyerno na malapit ng lumitaw. Sa sala, si Ramon Reyes ay umiinom ng ika-4 na baso ng Tanduay Rum. Nawalan siya ng trabaho ng linggong iyon. Ang paggawaan ng kahoy kung saan siya nagtrabaho ng 20 taon ay nagsara ng walang abiso. Sa kanyang edad, hindi niya alam kung paano magsisimula muli. Si Ana ay nakikipag-usap sa telepono sa kusina. Ang kanyang boses ay isang galit na bulong. "Sinabi ko na sa iyo na huwag mo na akong hanapin pa. Ang ginawa mo ay hindi mapapatawad. Kung hindi mo ito aayusin, sasabihin ko." Ibinaba niya ang telepono nang may lakas at nakita si Ramon na nakatingin sa kanya mula sa pinto. "Sino ang kausap mo?" "Wala. Matulog ka na. Sapat na ang nainom natin." Gustong magtanong pa ni Ramon, ngunit nalilito na ang kanyang isip dahil sa alak. Nahiga siya sa sofa sa sala at ipinikit ang kanyang mga mata. Sa loob ng ilang minuto, nakatulog na siya ng mahimbing. Ang nangyari pagkatapos ay hindi na naaalala ni Ramon, ngunit may ibang nakakaalala. Nagising si Josie sa tunog ng pagbukas ng pinto. Bumaba siya sa kama at naglakad patungo sa pasilyo. Mula sa anino, nakita niya ang isang bagay na hindi maunawaan ng kanyang 3 taong gulang na mga mata, ngunit ang kanyang memorya ay naaalala magpakailanman. May pumasok sa bahay, isang lalaki na kilalang kilala ng bata. Isang lalaki na laging nagsusuot ng asul na kamiseta at nagdadala ng mga candy sa kanya tuwing bumibisita. Nagtago si Josie sa aparador sa pasilyo, nanginginig,
habang naglakad ang lalaking nakaasul na kamiseta patungo sa kung saan natutulog ang kanyang ama. Nagpuyat si Danica sa pagsusuri sa mga record ng kaso ni Reyes, daan-daang pahina, mga larawan na mas gugustuhin niyang hindi maalala, mga testimonya, mga pagsusuri ng eksperto, lahat ay tumuturo kay Ramon, ang kanyang mga fingerprint, ang kanyang damit, ang kawalan ng matibay na alibi. Ngunit may mga butas, maliit, halos hindi nakikita, ngunit naroon. Ang unang saksi, isang kapitbahay na nagngangalang Pedro Nolasco, ay unang nagpatotoo na nakakita siya ng isang lalaki na lumabas sa bahay ng mga Reyes bandang alas 11:30 ng gabi. 3 araw pagkatapos, sa ikalawang testimonya, nilinaw niya na si Ramon ito. Bakit nagbago? Sino ang pumilit sa kanya? Ang mga pisikal na ebidensiya ay naproseso sa record na oras. Karaniwan, ang forensic analysis ay tumatagal ng linggo. Sa kasong ito, dumating ang mga resulta sa loob ng 72 oras, tamang-tama para sa pag-aresto. Ang nangungunang taga-usig sa kaso ay si Attorney Andres Andoy Ramos. Ang pangalan ay kapareho ng pangalan ng saksi na kapitbahay. Nagkataon lang ba o may koneksyon sa pamilya? Naghanap si Danica ng impormasyon tungkol kay Attorney Ramos. Ang kanyang natagpuan ay labis na nagpabalisa sa kanya. Hindi na taga-usig si Andoy. Naging hukom siya 3 taon na ang nakalipas pagkatapos lamang masiguro ang paghatol kay Ramon. Ang kanyang karera ay mabilis na umunlad dahil sa kasong ito na nalutas ng may kapuri-puring kahusayan ayon sa mga pahayagan noon. Ngunit may higit pa. Si Andoy Ramos ay may koneksyon sa negosyo kay Gregorio Greg Reyes, ang nakababatang kapatid ni Ramon. Magkasama silang bumili ng ilang ari-arian sa loob ng huling 5 taon. Mga ari-arian na dating pagmamay-ari ng pamilya Reyes. Kinuha ni Danica ang kanyang telepono at diniyal ang isang numero. Carlo, kailangan kong imbestigahan mo ang mga negosyo ni Greg Reyes. Lahat, bawat ari-arian, bawat transaksyon, bawat kasosyo, at kailangan kong malaman kung may alam si Ana Reyes na hindi niya dapat malaman. Dumating si Greg Reyes sa Bahay Pag-asa ng mga bata, sakay ng isang itim na marangyang kotse na kaiba sa pagiging simple ng lugar. Nakasuot siya na walang mantsa at may asul na kurbata, laging asul. Nakita siya ni Cristina na pumasok at nakaramdam ng kaba. May isang bagay sa lalaking ito ang nagpaalala sa kanya ng ahas, elegant sa labas, lason sa loob. Dumating ako upang tingnan ang aking pamangkin, sabi ni Greg nang walang pagbati. May karapatan ako. Ako ang kanyang legal na tagapag-alaga. Isinuko mo ang pag-aalaga na iyan 6 na buwan na ang nakalipas nang iwan mo siya rito, matatag na sagot ni Cristina. Ngayon, siya ay nasa ilalim ng proteksyon ng Estado. Nagbago ang sitwasyon. Sa lahat ng nangyayari sa aking kapatid, kailangan ng pamilya ng bata. Kailangan niya ng mag-aalaga sa kanya. Aalagaan siya tulad ng pag-aalaga mo sa kanya bago mo siya dinala rito na may mga pasa sa kanyang mga braso. Dumilim ang mga mata ni Greg. Mag-ingat ka sa mga sinasabi mo, Ginang. May mga koneksyon ako. Mahahalagang koneksyon. Maaari kong ipasara ang lugar na ito sa loob ng 1 linggo kung gusto ko. Binabantaan mo ako. Inipinaalam ko lang sa iyo. Gusto kong makita si Josie ngayon. Sa sandaling iyon, napansin ni Cristina ang paggalaw sa likod ng pinto ng kanyang opisina. Narinig ni Josie ang lahat. Namutla ang bata, nanginginig, nakatuon ang mga mata sa kanyang tiyuhin. Mayroong purong takot sa tinging iyon. Nakita rin ni Greg ang bata. Sa 1 segundo, bumagsak ang kanyang maskara ng isang respetadong lalaki. Ang nakita ni Cristina sa kanyang mga mata ay nagkumbinsi sa kanya ng isang bagay. Mapanganib ang lalaking ito. At alam ito ni Josie ng lubusan. Lumabas ka, sabi ni Cristina. Lumabas ka ngayon o tatawagan ko ang pulis. Ngumiti si Greg. Isang malamig na ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Hindi ito matatapos dito, Ginang. Babalik ako at kapag ginawa ko iyon, walang sinuman ang makakaprotekta sa batang ito mula sa kanyang pamilya. Ang silid ng pagdalaw sa bilangguan
ay tila mas malamig kaysa dati. Naghihintay si Ramon na nakakadena sa mesa, ngunit nagbago ang kanyang postura. Hindi na siya ang natalong lalaki noong 2 araw na ang nakalipas. May apoy na nagliliyab sa kanyang mga mata. Umupo si Danica sa tapat niya at pinanood siya ng tahimik. Ako si Danica Navarro. Ako ay isang abogado kriminal sa loob ng 40 taon. Nakita ko ang iyong kaso sa balita at kailangan mong sabihin sa akin ang lahat. Bakit ka nagmamalasakit? Walang sino man ang naniwala sa akin sa loob ng 5 taon. Bakit ka magiging iba? Dahil 30 taon na ang nakalipas, hinayaan kong hatulan ang isang inosenteng tao. Hindi ko siya nailigtas. Ginagambala ako nito tuwing gabi. Hindi ko gagawin ang parehong pagkakamali ng 2 beses. Matagal siyang tinitigan ni Ramon, sinusuri kung mapagkakatiwalaan niya ang estranghero. Sa huli, nagsalita siya. Nang gabing iyon, marami akong nainom. Nawalan ako ng trabaho. Lubos akong nalulumbay. Nakatulog ako sa sofa at wala na akong naalala hanggat hindi ako nagising na may dugo sa aking mga kamay at si Ana sa sahig. Tumawag ako ng ambulansya. Sinubukan kong tulungan siya at nang dumating ang pulis, inaresto nila ako. May narinig ka ba? May nakita ka ba? Wala. Ngunit ngayon alam ko ang isang bagay na hindi ko alam noon. Sumandal si Danica. Ano ang sinabi sa iyo ni Josie? Ipinikit ni Ramon ang kanyang mga mata. Nang imulat niya ang mga ito, puno ito ng luha. Ang aking anak ay nandoon ng gabing iyon. Nakita niya ang lahat mula sa pasilyo. 3 taong gulang pa lamang siya at nakita niya ang lahat. Sinabi niya sa akin na may pumasok sa bahay pagkatapos kong makatulog. Isang taong kilala niya, isang taong pinagkakatiwalaan niya. Sino? Binanggit ni Ramon ang pangalan na nahuhulaan na ni Danica. Ang aking kapatid na si Greg, ang sarili kong kadugo. Umuwi si Danica pagkalipas ng hating gabi. Ang mga revelasyon ni Ramon ay umiikot sa kanyang isip. Isang taksil na kapatid, isang batang saksi, 5 taon ng katahimikan. Bakit hindi kailanman nagsalita si Josie? Ano ang nagpilit sa kanya na manahimik sa loob ng napakatagal na panahon? Binuksan niya ang pinto at binuksan ang ilaw. Ang kanyang nakita ay nagparalisa sa kanya. Ang kanyang bahay ay hinalughog. Nakabukas ang mga drawer, mga papel sa sahig, mga libro na nahulog mula sa mga istante. Sinuman ang pumasok ay hindi naghahanap ng ninakaw. Naghahanap sila ng isang bagay na tiyak, ang mga record ng kaso ni Reyes. Maingat siyang naglakad sa kaguluhan patungo sa kanyang desk. Nandoon pa rin ang mga record, tila buo. Ngunit may nakahiga sa ibabaw nito na wala roon kanina. Isang larawan. Ito ay isang lumang larawan ni Ana Reyes, nakangiti, bata, puno ng buhay. Mayroong nagdrawing ng pulang X sa kanyang mukha gamit ang permanent marker. Sa ibaba, isang sulat kamay na tala. Ang ilang katotohanan ay kailangang manatiling nakabaon. Itigil ang investigasyon o magtatapos katulad niya. Nanginig ang mga kamay ni Danica, ngunit hindi sa takot, kundi sa galit. Sinuman ang nagpadala ng mensaheng ito ay hindi kilala si Danica Navarro. Hindi niya alam na nakaligtas siya sa atake sa puso, isang bigong kasal, 40 taon ng pakikipaglaban sa mga kriminal sa korte. Hindi niya alam na ang pagbabanta sa kanya ang pinakamasamang estratehiya na posible. Kinuha niya ang telepono at tinawagan si Carlo. May pumasok sa aking bahay. Alam nilang nag-iimbestiga ako. Ibig sabihin may isang bagay na ayaw nilang matuklasan ko. Doblehin mo ang iyong pagsisikap. Gusto kong malaman ang lahat tungkol kay Greg Reyes, tungkol kay Hukom Andoy Ramos, at sa anumang koneksyon sa pagitan nila. At gusto kong malaman kung ano ang natuklasan ni Ana bago siya namatay. Sa labas, nakaparada ang isang itim na kotse sa dulo ng kalye. Sa loob, may isang nagmamasid sa bahay ni Danica nang may pasensya ng isang mandaragit. Nagsimula na ang pangangaso. Nagtrabaho si Carlo buong gabi at ibinigay ang kanyang mga natuklasan kay Danica sa isang diskretong kapehan malayo sa sentro ng syudad. Ang kanyang dala ay sumasabog.
Si Greg Reyes ay naging mula sa isang empleyado ng opisina patungo sa isang developer sa loob ng mas mababa sa 2 taon, paliwanag niya habang inilalatag ang mga dokumento sa mesa. Pagkatapos lamang ng paghatol sa kanyang kapatid, nagsimula siyang bumili ng mga ari-arian. Maraming ari-arian. Sa anong pera? Iyan mismo ang punto. Minana niya ang lupa ng kanyang mga magulang. Mga lupa na di umano'y nararapat din kay Ramon. Ngunit ayon sa testamento na ito, itinuro ni Carlo ang isang dokumento. Iniwan ng mga magulang ang lahat kay Greg. Sinuri ni Danica ang testamento. May isang bagay na hindi akma. Ang mga magulang ni Ramon ay namatay 6 na buwan bago ang krimen, at ang testamento na ito ay lumabas pagkatapos ng paghatol eksakto. At ang abogado na nagpatunay nito ay si Andoy Ramos. Bago siya naging taga-usig, nagsasanay siya bilang pribadong abogado. Isa ito sa kanyang huling kaso bago siya sumali sa taga-usig. Naramdaman ni Danica na nagsisimulang magkasya ang mga piraso ng puzzle, kaya't inaprubahan ni Andoy ang isang kahina-hinalang testamento na nakinabang kay Greg. Pagkatapos ay naging taga-usig siya at nagpatuloy sa kaso laban kay Ramon. At ngayon, pareho silang kasosyo sa negosyo ng ari-arian. May higit pa, sabi ni Carlo, na ibinaba ang boses. Si Ana Reyes ay nagtrabaho bilang isang accountant bago ang kanyang kasal. 5 taon na ang nakalipas, ilang linggo bago siya mamatay, humingi siya ng kopya ng ilang legal na dokumento ng pamilya Reyes, kabilang ang orihinal na testamento ng kanyang mga biyenan. Ang orihinal na testamento, iba sa inapruba ni Andoy. Sa orihinal, ang mga lupa ay hinati sa pagitan ng 2 kapatid. Naunawaan ni Danica ang lahat. Natuklasan ni Ana na huwad ang testamento. May balak siyang iulat ito at mayroong nagpatahimik sa kanya bago pa man niya magawa. Nang gabing iyon, tinawagan ni Cristina si Danica sa nanginginig na boses. Kailangan mong pumunta. Tungkol kay Josie ito. May isang bagay na kailangan mong makita. Dumating si Danica sa ampunan 1 oras pagkatapos. Naghihintay si Cristina sa kanyang opisina na may seryosong ekspresyon. Nananaginip ng masama ang bata gabi-gabi, sabi ni Cristina. Ngunit may isang bagay na hindi ko pa nasabi sa iyo noon. Isang bagay na kinatakutan kong banggitin. Ano iyon? Sumisigaw siya ng pangalan. Bawat gabi, parehong pangalan. Ngunit hindi ito pangalan ng kanyang ama o ina. Ibang pangalan ito. Ano? Marvin. Sumisigaw siya. Marvin, tulungan mo ako. Paulit-ulit, kinunot ni Danica ang kanyang noo. Ang pangalang iyon ay wala sa anumang dokumento ng kaso. Sino si Marvin? Hindi ko alam hanggat hindi ko nasuri ang mga record ng trabaho ng pamilya Reyes. Si Mang Marlon Cruz ay isang hardinero. Nagtrabaho siya para sa kanila sa loob ng 3 taon at nawala 1 linggo pagkatapos ng pagkamatay ni Ana. Walang sinuman ang naghanap sa kanya, walang sinuman ang nagtanong tungkol sa kanya. Nawala siya ng walang bakas. Ang kanyang ina ay nakatira sa isang maliit na baryo, 4 na oras mula rito. Iniulat niya ang pagkawala, ngunit hindi kailanman nag-imbestiga ang pulis. Ang kaso ay inilagay sa archive. Nakaramdam si Danica ng panginginig, isang potensyal na saksi na nawala pagkatapos lamang ng krimen. Isang pangalan na sinisigaw ng isang traumatized na bata sa kanyang mga panaginip. Ito ay mas malaki kaysa sa kanyang naisip. Kailangan ko ng address ng ina ni Marvin, sabi ni Danica. Mayroon na ako, inabot ni Cristina sa kanya ang isang papel. Ngunit mag-ingat ka, Ginang. Sino man ang nagpawalang bahala sa taong iyon ay maaaring magpawalang bahala rin sa iyo. Isinilid ni Danica ang papel sa kanyang bulsa. Sa aking edad, Cristina, hindi na ako natatakot na mawala. Natatakot ako na mawala nang hindi nagbibigay ng hustisya. 5 taon na ang nakalipas, 2 linggo bago ang trahedya, ang opisina ni Greg Reyes ay nasa 10 palapag ng isang glass building sa Financial Center. Pumasok si Ana ng walang paunawa, may hawak na folder at may apoy sa kanyang mga mata. Ano ang ibig sabihin nito? Tanong niya.
inihagis ang mga dokumento sa desk ni Greg. Tinitigan niya ito ng walang galaw. Ana, anong sorpresa? Hindi ba dapat inaalagaan mo ang aking pamangkin? Huwag mong ilihis ang usapan. Nakita ko ang orihinal na testamento ng iyong mga magulang. Ang totoo, may karapatan si Ramon sa kalahati ng mga lupa na iyon. Dinoktor mo ito. Dahan-dahang tumayo si Greg. Isinara ang pinto ng kanyang opisina. Mag-ingat ka sa mga akusasyon mo, hipag. Napakaseryosong mga salita iyan. Hindi iyan akusasyon, iyan ay mga katotohanan. Umupa ako ng isang eksperto. Ang pirma sa testamento na ipinakita mo ay peke. Hindi tugma ang mga linya. Iuulat kita, Greg. Ipapanumbalik ko kay Ramon ang ninakaw mo sa kanya. Lumapit sa kanya si Greg ng may katahimikan at sa tingin mo may maniniwala sa iyo. Ang aking kasosyo na si Andoy ay isang taga-usig. Ang aking mga koneksyon ay umaabot sa gobernador. Walang saysay ang iyong salita laban sa akin. May ebidensya ako. Maaaring mawala ang ebidensya. Mga tao rin. Naramdaman ni Ana ang bigat ng banta, ngunit hindi siya umatras. Mayroon kang 1 linggo upang ibalik ang ninakaw mo. Kung hindi, pupunta ako sa pulis. Pupunta ako sa mga pahayagan. Pupunta ako saan man kinakailangan. Ngumiti si Greg, ang malamig ng ngiti na kinatakutan ni Ana. 1 linggo, naiintindihan ko. Sa labas ng opisina, may isang nakarinig sa buong pag-uusap. Si Mang Marlon Cruz, ang hardinero, ay dumating upang maghatid ng ilang dokumento at nakatayo na paralisado sa likod ng pinto. Ang kanyang narinig ay maaaring magdulot ng kanyang buhay. At hindi siya nagkamali. Ang baryo kung saan nakatira ang ina ni Marvin ay tinatawag na Barangay Malayo. Ito ay isang lugar na nakalimutan ng panahon, na may mga daanan na lupa at mga bahay na yari sa putik na tila nakatayo ng himala. Dumating si Danica pagkatapos ng 4 na oras na biyahe. Natagpuan niya ang bahay ni Aling Clemencia Cruz sa dulo ng isang hindi sementadong daan sa tabi ng isang puno ng mangga na nagbibigay ng lilim sa kalahati ng bakuran. Si Clemencia ay isang 75 taong gulang na babae na may mukha na markado ng mga dekada ng matinding trabaho at mga nakaraang taon ng sakit. Binuksan niya ang pinto ng may pagdududa. Ano ang kailangan mo? Ako ay isang abogado. Nag-iimbestiga ako tungkol sa pamilya Reyes. Sa tingin ko, ang iyong anak na si Marvin ay maaaring makatulong sa akin. Napuno ng luha ang mga mata ni Clemencia. Nawala ang aking anak 5 taon na ang nakalipas. Hindi kailanman hinanap ng pulis. Sinabi nila sa akin na marahil ay nagpunta siya sa ibang bansa upang magtrabaho, ngunit alam kong may nangyari sa kanya. Hindi ako iiwan ni Marvin kailanman. Mayroon ka bang kontak sa kanya bago siya nawala? Nag-alinlangan si Clemencia sandali. Pagkatapos ay pumasok siya sa bahay at bumalik na may gusot na liham. Ito ay dumating 3 araw bago siya nawala. Pakibasa mo. Kinuha ni Danica ang liham na may nanginginig na mga kamay. Mama, kung may mangyari sa akin, gusto kong malaman mo na nakakita ako ng isang bagay na kakilakilabot sa bahay kung saan ako nagtatrabaho. Isang bagay na kinasasangkutan ng napakalakas na mga tao. Hindi ko na masabi ang iba pa sa liham, ngunit iniingatan ko ang mga ebidensya sa isang ligtas na lugar. Kung may magtanong sa iyo, wala kang alam. Mahal kita. Ang iyong anak na si Marvin. Saan niya itinago ang mga ebidensya? Tanong ni Danica. Hindi ko alam. Ngunit kung sinabi ni Marvin na mayroon siya, mayroon siya. Hindi kailanman nagsinungaling ang aking anak. Tumingin si Danica sa simpleng bahay, sa walang laman na bakuran, sa puno ng mangga. Nakakita ng isang bagay si Mang Marlon Cruz ng gabing iyon. Mayroon siyang ebidensya. Kailangan niya lang siyang matagpuan. Ang tanong ay, buhay pa ba siya? Sa isang eksklusibong restaurant sa sentro ng syudad, kumakain ng hapunan si Greg Reyes at Hukom Andoy Ramos sa isang pribadong looban. Damang-dama ang tensyon. Masyadong maraming tanong ang abogadong iyon, sabi ni Andoy habang hinihiwa ang stick.
Bumisita siya sa bilangguan, nakipag-usap sa direktor, nasa ampunan kung saan nila inilagay ang bata, at ngayon alam kong nagpunta siya sa Barangay Malayo. Huminto si Greg sa pagkain. Barangay Malayo? Bakit siya pupunta doon? Doon nakatira ang ina ng hardinero, iyong nawala. Patay na si Marvin. Siniguro namin iyan. Sigurado ka? Hindi namin kailanman natagpuan ang bangkay. Paano kung nagsalita siya bago namin siya nakuha? Paano kung may iniwan siya na maaaring magpahirap sa atin? Nakaramdam si Greg ng malamig na pawis na dumadaloy sa kanyang likod. Ano ang pinahihiwatig mo? Ang pagbitay sa iyong kapatid ay sa loob ng 48 oras. Kapag nangyari iyon, isasara na ang kaso magpakailanman. Walang sino man ang magpapatuloy ng investigasyon sa isang tao na binitay na. Kailangan nating ipasa ang 48 oras na ito nang walang problema. At ang abogado? Uminom si Andoy ng alak. 68 na siya at may problema sa puso. Nangyayari ang mga aksidente. Ang mga matatanda ay natutumba. Nakakalimutan ang kanilang mga gamot. Nagkakaroon ng biglaang emergency sa gitna ng gabi. Pinahihiwatig mo. Wala akong pinahihiwatig. Sinasabi ko lang na mayroon kang 48 oras upang lutasin ang problemang ito. Kung paano mo ito lulutasin ay problema mo. Ngunit kung may ipapakita ang babaeng iyon sa korte bago ang pagbitay, babagsak tayong dalawa. Dahan-dahang tumango si Greg. Masyado na siyang malalim para huminto ngayon. Ang isa pang kamatayan ay hindi magbabago ng anuman, titiyakin lamang nito ang kanyang kinabukasan. Umuwi si Danica na pagod na pagod. Ang paglalakbay sa Barangay Malayo ay nakakapagod sa kanya, ngunit ang kanyang natuklasan ay sulit sa bawat kilometro. Si Mang Marlon Cruz ang susi. Mayroon siyang ebidensya. Kailangan niya lang siyang matagpuan. Sinuri niya ang kanyang mail bago pumasok. Sa gitna ng mga bill at ad ay may isang pakete na walang nagpadala. Isang padded envelope, mabigat. Maingat niya itong binuksan. Sa loob ay isang drawing. Isang drawing na gawa sa Crayola, malinaw na gawa ng kamay ng isang napakaliit na bata. Naglalarawan ito ng isang bahay, isang figura na nakahiga sa lupa at isang lalaki na nakatayo sa tabi nito. Ang lalaki ay nakasuot ng asul na kamiseta, sa ibaba may sumulat ng petsa. 5 taon na ang nakalipas, 3 araw pagkatapos ng pagkamatay ni Ana, binaliktad ni Danica ang drawing. Sa likod ay may mensahe na isinulat ng sulat kamay ng matanda. Kung may makakita nito, huli na. Ngunit kung may oras pa, magpatuloy sa paghahanap. Ang katotohanan ay mas malapit kaysa sa iniisip mo. M. K. Marvin Cruz. Naramdaman ni Danica na bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Buhay si Marvin. Itinago niya ang drawing na ito sa loob ng 5 taon, naghihintay ng tamang sandali. At ngayon, sa pagbitay na nasa loob ng ilang araw, nagpasya siyang kumilos. Ngunit bakit magpadala ng drawing ng bata? Ano ang sinusubukan niyang sabihin? Sinuri niya muli ang drawing. Ang asul na kamiseta. Ang mga larawan na ipinakita sa kanya ni Carlo. Laging nagsusuot ng asul na kamiseta, si Greg. Idinrawing ni Josie ang kanyang nakita ng gabing iyon. Sa edad na 3, nilikha niya ang ebidensya na maaaring magligtas sa kanyang ama at may isang nagtago nito sa lahat ng panahong iyon. Kailangan ni Danica ng kumpirmasyon sa pagiging totoo ng drawing. Nakipag-ugnayan siya sa isang matandang kaibigan, si Dra. Patricia Santiago, isang forensic psychologist na may 30 taon na karanasan sa mga kaso ng trauma ng bata. Nagkita sila sa opisina ni Patricia kinabukasan. Nauubos na ang oras, wala nang mas mababa sa 40 oras na natitira. Sinuri ni Patricia ang drawing sa ilalim ng magnifier, gumagawa ng mga tala. Ang stroke ay naaayon sa isang bata na may edad 3 hanggang 4 na taon, sabi niya. Ang presyo ng Crayola, ang hugis ng mga figura, ang limitadong pananaw. Authentic ang drawing na ito, Danica. Ginawa ito ng isang maliit na bata.
Maaari ba itong kumatawan ng tunay na trauma? Walang duda. Ang mga bata na nakasaksi ng traumatikong pangyayari ay madalas na pinoproseso ito sa pamamagitan ng sining. Ang drawing na ito ay naglalarawan ng isang eksena ng karahasan, isang figura na nakahiga sa lupa, isa pa na nakatayo sa isang dominanteng posisyon. Ang paggamit ng pulang kulay dito, itinuro niya ang mga mantsa sa nakahiga na figura ay nagpapahiwatig na nauunawaan ng bata na may dugo at ang lalaki na nakasuot ng asul na kamiseta ang pinakamahalagang detalye. Naaalala ng mga traumatized na bata ang mga tiyak na elemento, mga kulay, amoy, tunog. Kung idinrawing ng bata ang asul na kamiseta, iyon ay dahil ang tunay na agresor ay nakasuot ng asul na kamiseta. Ito ay isang sensory memory, hindi isang likha. Ipinakita ni Danica ang mga larawan ni Greg na kinolekta ni Carlo. Sa bawat isa sa kanila, nang walang pagbubukod, siya ay nakasuot ng iba't ibang shade ng asul. Laging nagsusuot ng madilim na kulay si Ramon Reyes, sabi ni Danica. Itim, kulay abo, kayumanggi, hindi kailanman asul, tumango si Patricia. Kung mapapatunayan mo na idinrawing ng bata ito ilang araw pagkatapos ng pangyayari, mayroon kang psikolohikal na ebidensya na nakakita siya ng ibang tao bukod sa kanyang ama na gumawa ng krimen. Hindi ito legal na ebidensya sa kanyang sarili, ngunit kasama ng iba pang elemento, maaaring humantong ito sa muling pagbubukas ng kaso. Eksakto, maingat na inilagay ni Danica ang drawing. Mayroon siyang piraso ng puzzle, ngunit kailangan pa niya ng higit pa. Kailangan niyang matagpuan si Marvin. Dumating si Carlo ng gabing iyon na may karagdagang impormasyon. Naghirap siya sa pagsusuri sa nakaraan ni Ana Reyes at nakakita ng isang bagay na mahalaga. May malapit na kaibigan si Ana na si Bea Ramos. Kilala nila ang isa't isa mula sa universidad. Ayon sa mga record ng telepono na nakuha niya, kinausap ni Ana si Bea ng gabing bago siya mamatay. Isang 40 minutong tawag. Bea Ramos, isang kamag-anak ni Andoy, ang kanyang pinsan, ngunit hindi sila nag-uusap sa loob ng maraming taon. Mayroong isang away sa pamilya noon. Nakatira si Bea sa labas ng syudad. Siya ay isang retiradong nurse. Binisita ni Danica si Bea ng hapon ding iyon. Siya ay isang 60 taong gulang na babae na nakatira mag-isa na may 3 pusa at mga alaala ng mas magagandang panahon. Tumawag sa akin si Ana ng gabing iyon, kinumpirma ni Bea. Natatakot siya. Sinabi niya sa akin na may natuklasan siya tungkol kay Greg, ang kapatid ni Ramon. Ang panloloko sa testamento ng mga magulang, ano pa ang sinabi niya? Na nanggugulo sa kanya si Greg bago pa man ang kanyang kasal. Hindi kailanman nalaman ni Ramon iyon. Ayaw ni Ana na magdulot ng problema sa pagitan ng mga kapatid, ngunit sa mga nakaraang buwan, naging mas agresibo si Greg. Binantaan niya ito kung hindi siya mananahimik tungkol sa testamento. Bakit hindi niya kailanman isinampa ito sa pulis? Ibinaba ni Bea ang kanyang tingin. Binisita ako ng pinsan kong si Andoy 2 araw pagkatapos ng pagkamatay ni Ana. Sinabi niya sa akin na kung magsasalita ako, susuriin niya ang aking mga buwis, makahanap ng mga irregularidad kung saan wala naman. Sinabi niya na kaya niyang sirain ang aking buhay sa isang tawag lang. Natakot ako, Danica. Natakot ako at nanahimik ako at nabubuhay ako sa kasalanang iyon sa loob ng 5 taon. Handa ka bang magpatotoo ngayon? Tumingin si Bea sa bintana kung saan nagsisimula ng lumubog ang araw. Si Ana, ang aking matalik na kaibigan. Hinayaan kong hatulan ang kanyang inosenteng asawa dahil sa kaduwagan. Kung ang pagpapatotoo ngayon ay maaaring magtama ng isang bagay sa aking mga pagkakamali, handa ako. Umalis si Danica sa bahay ni Bea na may recording ng kanyang testimonya at muling nabuhay na pag-asa, ngunit nang makarating siya sa kotse, may napansin siyang kakaiba. Isang itim na sasakyan ang nakaparada sa dulo ng kalye, parehong modelo ng nakita niya sa harap ng kanyang bahay ilang araw na ang nakalipas. Nagpanggap siya na hindi niya ito napansin at umuwi.
Sinundan siya ng itim na kotse sa malayo. Bumilis ang tibok ng kanyang puso, ngunit nanatili siyang kalmado. Sa kanyang mga taon bilang abogado, naharap na siya sa mas masahol na banta. Sa huli, huminto siya sa isang maliwanag na lugar sa tapat ng istasyon ng pulis. Dumaan ang itim na kotse, ngunit may nahulog mula sa bintana nito habang bumibilis. Naghintay si Danica ng ilang minuto bago bumaba. Kinuha niya ang bagay sa lupa, isang relihiyosong medalya, isa sa mga ibinibigay ng mga ina sa kanilang mga anak para sa proteksyon. Mayroong nakaukit na mga inisyal, M.K. Marvin Cruz. Sinusundan niya siya, hindi ang mga tao ni Greg, si Marvin. Tumingin si Danica sa paligid, naghahanap ng itim na kotse, ngunit nawala na ito. Gayunpaman, ngayon ay sigurado na siya. Buhay si Marvin, malapit siya at sinusubukan niyang makipag-ugnayan sa kanya. Ang tanong ay, bakit hindi siya nagpakita ng hayagan? Sino ang lubos niyang kinakatakutan na mas pinili niyang manatili sa dilim pagkatapos ng 5 taon? Ang sagot ay dumating ng mas mabilis kaysa sa kanyang inaasahan. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Danica. Inipon niya ang lahat ng elemento sa kanyang mesa. Ang drawing ni Josie, ang medalya ni Marvin, ang huwad na testamento, ang recording ni Bea, ang mga koneksyon sa pagitan ni Greg at Andoy. Lahat ay tumuturo sa isang direksyon. Inosente si Ramon. Inatake ni Greg si Ana upang patahimikin siya. Minanipula ni Andoy ang kaso upang protektahan ang kanyang kasosyo, ngunit mayroong kulang. Ang direktang testimonya ng isang nakakita kung ano ang nangyari ng gabing iyon, hindi makapagsalita si Josie. Nagtatago si Marvin. Kung walang tunay na saksi, ang lahat ng iba pa ay circumstantial. 3:00 ng umaga na. Wala nang mas mababa sa 30 oras bago ang pagbitay. Pagkatapos ay tumunog ang telepono ni Danica, hindi kilalang numero. Ginang Navarro, ang boses ay lalaki, nanginginig. Sino ito? Ako si Marvin. Marvin Cruz. Alam kong hinahanap mo ako, at alam kong nauubos na ang oras. Naramdaman ni Danica na huminto ang tibok ng kanyang puso. Nasaan ka? Bakit ka nagtatago? Dahil kung makita nila ako, aalisin nila ako tulad ng sinubukan nilang gawin 5 taon na ang nakakaraan. Ngunit hindi na ako maaaring manahimik pa. Sila ay magbibitay ng isang inosenteng tao at mayroon akong ebidensya upang iligtas siya. Anong ebidensya? Mahabang katahimikan. Nang gabing namatay si Ana, nandoon ako. Nakita ko ang lahat at nakita ko ang isa pang bagay na walang sinuman ang nakakaalam. Isang bagay na nagpapabago sa lahat ng iniisip mong alam mo tungkol sa kasong ito. Ano ang nakita mo? Hindi namatay si Ana Reyes ng gabing iyon, Ginang Navarro. Inilabas ko siya sa bahay na iyon bago siya tapusin ni Greg. Buhay si Ana at naghihintay ng 5 taon para sa sandaling ito. Hindi maproseso ni Danica ang kanyang narinig. Si Ana, buhay, nagtatago sa loob ng 5 taon habang ang kanyang asawa ay naghihintay ng pagbitay. Imposible, sabi niya. Nagkaroon ng libing, death certificate, bangkay. Ang bangkay ay labis na nasira, kaya't ang pagkakakilanlan ay batay sa dental records, putol ni Marvin. Mga dokumentasyon na ipinag-utos ni Andoy Ramos na pekehin. Ang bangkay na inilibing ay hindi si Ana. Kaya kanino? Sa isang babaeng walang pamilya na namatay sa parehong linggo sa ospital. May mga koneksyon si Andoy sa morgue. Ginawa niya ang pagpapalit, lahat ay plinano upang ilibing ang kaso kasama ang di umano'y biktima. Kailangang makita ito ni Danica upang maniwala. Nasaan si Ana ngayon? Malapit. Ngunit hindi ko masasabi sa iyo sa telepono kung saan. Hindi natin alam kung sino ang maaaring nakikinig. Kailangan mong pumunta bukas sa barangay Malayo, sa bahay ng aking ina. Doon ay ipapaliwanag ko ang lahat sa iyo. Nauubos na ang oras, Marvin. Wala nang mas mababa sa 30 oras. Alam ko, kaya't nagpasya akong magsalita. Gustong maghintay ni Ana hanggat hindi niya nakukuha
ang lahat ng legal na ebidensya, ngunit wala ng oras. Kung mamatay si Ramon, mananalo si Greg, magpakailanman. At masyadong marami ang isinakripisyo ni Ana upang hayaan itong mangyari. Ibinaba ni Danica ang telepono na may nanginginig na mga kamay. Kung totoo ito ang pinakapambihirang kaso sa kanyang karera. Isang babae na nagpanggap na patay upang protektahan ang kanyang anak. Isang inosenteng asawa na nahatulan para sa isang krimen na hindi kailanman nangyari. Isang kapatid na handang sirain ang lahat dahil sa kasakiman. Naghanda siya ng isang maliit na maleta. Bukas ay pupunta siya sa barangay malayo. Bukas ay malalaman niya ang buong katotohanan. Ang hindi niya alam ay mayroong nakaharang sa pag-uusap. Sa kanyang selda, natulog si Ramon Reyes sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon nang walang bangungot. Ang mga salita ng kanyang anak ay nagpasiklab ng isang bagay sa kanya, isang pag-asa. Ngunit ng gabing iyon, nagdala sa kanya ang pagtulog ng mga alaala na hinarang niya sa loob ng 5 taon. Nakita niya ang kanyang sarili sa sofa sa kanyang bahay, lasing, malapit ng mawalan ng malay. Narinig niya ang mga boses, ang boses ni Ana. Una ay kalmado, pagkatapos ay takot, at isa pang boses, isang boses na kilalang kilala niya. Hindi ka dapat makialam dito, Ana. Binalaan kita. Ang boses ni Greg. Sinubukan ni Ramon na gumalaw sa kanyang pagtulog. Sinubukan niyang bumangon upang ipagtanggol ang kanyang asawa, ngunit hindi tumugon ang kanyang katawan. Paralisado siya ng alak. Narinig niya ang isang putok, isang sigaw, katahimikan. Pagkatapos ay mga yapak na papalapit sa kanya, isang kamay na naglalagay ng isang bagay sa kanyang mga kamay, ang lamig ng metal. Kapag nagising ka, tapos na ito. At ikaw ang magiging perpektong may sala, kapatid. Nagising si Ramon na basang-basa ng pawis, sumisigaw. Tumakbo ang mga guwardiya sa kanyang selda, iniisip na sinubukan niyang saktan ang kanyang sarili, ngunit isang pangungusap lang ang inuulit ni Ramon. Naaalala ko na ngayon. Naaalala ko na ang lahat. Ang aking kapatid iyon. Narinig ko ang kanyang boses. Inilagay niya ang baril sa aking mga kamay habang ako ay natutulog. Tumingin ang nakababatang guwardiya sa kanyang kasamahan. Sa tingin mo totoo ang sinasabi niya? Umiling ang veterano. Lahat ay nagsasabi ng totoo kapag papalapit na ang katapusan, ngunit mas malaki ang kahulugan nito kaysa sa kanyang naisip. Sa bahay pag-asa ng mga bata, pinapanood ni Cristina si Josie nang may pag-aalala. Mula nang huminto siya sa pagsasalita, nakikipag-ugnayan na lamang ang bata sa pamamagitan ng mga drawing. Obsesibo siyang nagdo-drawing, pinupuno ang mga pahina ng parehong larawan. Ibinigay ni Cristina sa kanya ang isang bagong kahon ng Crayola. Maari mo bang ipakita sa akin kung ano ang nakikita mo sa iyong mga panaginip, munting bata? Kinuha ni Josie ang mga Crayola at nagsimulang mag-drawing. Sa pagkakataong ito, iba ang drawing, mas detalyado. Para bang ang 5 taon ng pagiging mature ay nagpahintulot sa kanya na ipahayag ang hindi niya kayang ipahayag noon. Nagdrawing siya ng isang bahay, ang sala, isang figura sa sahig, isa pa na nakatayo na nakasuot ng asul na kamiseta, ngunit may idinagdag siyang bago. Isang nakabukas na pinto sa likuran at sa likod nito, isa pang maliit na figura, isang batang babae na may mapusyaw na buhok, ang kanyang sarili na nanonood sa lahat. At sa sulok ng drawing, isang bagay na hindi inaasahan ni Cristina, isang kamay na lumalabas sa bintana ng bahay na para bang may tumutulong sa figura sa sahig na tumakas. Ano iyan, Josie? Tanong ni Cristina. Itinuro ang kamay. Isang salita ang isinulat ng bata sa ilalim ng drawing. Mama. Naramdaman ni Cristina na nawalan siya ng hangin. Tumakas ang iyong mama? Buhay ang iyong mama? Tiningnan siya ni Josie ng mga malalaking mata na tila nagdadala ng bigat ng mundo. Dahan-dahan siyang tumango. Pagkatapos ay isinulat niya ang isa pang salita, nakatago, at ang huli, naghihintay. Dumating si Greg Reyes sa bahay pag-asa ng mga bata. Pagkalipas ng 2 oras,
kasama ang dalawang lalaki na nakasuot ng madilim na suit. Dala niya ang mga dokumento na di umano'y nagpapanumbalik sa kanya ng pansamantalang pag-aalaga kay Josie. Isang utos mula sa ikatlong hukuman ng pamilya, anunsyo niya, iniaabot ang mga papeles kay Cristina. Pinirmahan ni Hukom Andoy Ramos. Dumating ako upang kunin ang aking pamangkin. Sinuri ni Cristina ang mga dokumento. Mukha itong totoo, ngunit may isang bagay sa loob niya ang sumisigaw na huwag ibigay ang batang ito. Kailangan kong beripikahin ito sa mga kinauukulang autoridad, sabi niya. Hindi ko maaaring ibigay ang isang menor de edad nang walang kumpirmasyon. Ang kumpirmasyon ay nasa mga papel na ito. Ginang, huwag mong sayangin ang aking oras. Hindi ito tungkol sa oras, tungkol ito sa protokol. Lumapit si Greg, lumalabag sa espasyo ni Cristina. Pakinggan mo ako ng mabuti. Ang batang ito ay aking kadugo. Ang kanyang ama ay bibitayin bukas. Kailangan niya ng pamilya, hindi isang ampunan na puno ng mga ulila. Ang kailangan ng batang ito ay proteksyon, hindi karagdagang karahasan. Karahasan? May inakusahan ka ba sa akin? Tiningnan siya ni Cristina ng diretso sa mga mata. Ang mga pasa na dala ni Josie 6 na buwan na ang nakakaraan ay nag-aakusa sa akin ng mas malakas kaysa sa anumang salita ko. Tumigas ang mukha ni Greg. Maaari kong ipasara ang lugar na ito. Maaari kong ipawala sa iyo ang iyong lisensya. Maaari kong ipawala sa iyo ang iyong trabaho sa mga bata magpakailanman. Isang tawag lang. Ang hindi alam ni Greg ay inaktibo ni Cristina ang CCTV recording system nang makita niya ito. Bawat salita, bawat banta ay naitala. Lumabas ka, Ginoong Reyes, sabi ni Cristina. Hindi ko ibibigay sa iyo ang batang ito at kung babantaan mo ako ulit, gagamitin ko ang lahat ng mayroon ako upang sirain ka. Ngumiti si Greg ng malamig. Babalik ako at kapag ginawa ko iyon, hindi na ako magiging ganito kabait. Pagkalipas ng 3 oras, bumalik si Greg. Sa pagkakataong ito, hindi siya kumatok sa pinto. Sinira ng kanyang mga tao ang pinto. Handa si Cristina. Pagkatapos ng unang pagbisita, tinawagan niya ang pulis, ngunit hindi pa sila dumating. Nang marinig niya ang pagbasag ng pinto, hinawakan niya ang kamay ni Josie at dinala ito sa safety room na inihanda para sa mga emergency. Manatili ka rito, munting bata. Ano man ang mangyari, huwag kang lalabas hanggat hindi kita kinukuha. Tumango si Josie na may mga mata na puno ng takot. Lumabas si Cristina upang harapin si Greg. 2 lalaki ang pumigil sa kanya habang hinahanap niya ang bawat silid upang hanapin ang bata. Nasaan siya? Sigaw ni Greg. Saan mo siya itinago? Malayo sa iyo, kung saan hindi mo siya kailanman matagpuan. Lumapit si Greg kay Cristina at hinawakan ang kanyang leeg. Isang beses lang ako magtatanong, nasaan si Josie? Mapupunta ka sa impyerno. Sa sandaling iyon, napuno ng sirena ng pulis ang hangin. May nakakita sa mga lalaki na sinisira ang pinto at tumawag sa emergency number. Pumasok ang mga opisyal na may nakalabing baril. Sa lupa, lahat sa lupa. Binitiwan ni Greg si Cristina, sinusubukang ibalik ang kanyang postura ng isang respetadong lalaki. Ginoong opisyal, ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Dumating lang ako upang kunin ang aking pamangkin. Mayroon kaming recording ng iyong nakaraang pagbisita, sabi ng opisyal. Mga banta, pagtatangka ng pagdukot ng menor de edad, paglabag sa batas. May karapatan kang manahimik. Nang ikadena nila si Greg, ngumiti si Cristina, na itala ng CCTV ang lahat. Parehong pagbisita, ang mga banta, ang karahasan. Sinira lang ni Greg Reyes ang kanyang sariling kalayaan. Ang balita ng pag-aresto kay Greg ay nakarating kay Hukom Andoy Ramos sa loob ng mas mababa sa 1 oras. Ang kanyang network ng mga impormante ay epektibo. Idiot, bulong niya habang nagdi-dial ng numero sa kanyang pribadong telepono. Sinabi ko sa kanya na maging diskreto. Sinabi ko sa kanya na maging matiyaga. Sumagot ang boses sa kabilang linya ng kalmado. Ano ang gagawin natin ngayon? Magsasalita si Greg. Sa sandaling pilipitin nila siya, makikipagnegosasyon siya, duwag siya,
palagi siyang ganoon. Maaari kanyang idiin. Masyado siyang maraming alam. Kailangan nating buhayin ang plano B. Lumapit si Andoy sa vault at binuksan ito. Sa loob ay may daan-daang data storage, mga pelikula, recordings, mga dokumento na kanyang kinolekta sa loob ng mga dekada. Ang kanyang life insurance, ebidensya ng korupsyon ng mga politiko, negosyante, hukom. Kung siya ay babagsak, marami ang babagsak kasama niya. Tatawag ako, sabi niya. Hindi siya mananatili ng isang gabi sa bilangguan, ngunit may isa pang problema. Ang abogado, at mas masahol pa, ang hardinerong si Marvin Cruz. Naitala namin ang pag-uusap kagabi. Buhay siya at nakikipag-ugnayan kay Danica Navarro. Nasaan siya? Barangay Malayo. Sa bahay ng kanyang ina. Ang abogado ay pupunta roon ngayon. Gusto mo ba silang abangan? Nag-isip sandali si Andoy. Hindi. Hayaan silang makarating. Hayaan silang magkita. At kapag magkasama silang lahat, lulutasin natin ang lahat ng problema ng sabay-sabay. Ito ay isang malinis, epektibong plano, ngunit minamaliit ni Andoy ang kanyang mga kaaway at ito ang magiging sanhi ng kanyang pagbagsak. Dumating si Danica sa Barangay Malayo ng tanghali. Mahaba ang biyahe at nagpoprotesta ang kanyang katawan sa sakit na mas gugustuhin niyang baliwalain. Binalaan siya ng kanyang doktor na maaaring ikamatay niya ang stress, ngunit mas mabuti ng mamatay sa paghahanap ng hustisya kaysa mabuhay nang hindi ito natagpuan. Ang bahay ni Aling Clemencia Cruz ay mukha pa rin ng dati, ngunit sa pagkakataong ito, naghihintay ang matandang babae sa kanya sa pinto na may nerbiyos na ekspresyon. Nasa loob ang aking anak, bulong niya. Ngunit hindi lang siya, may isa pang gustong makita ka. Pumasok si Danica. Sa maliit na sala, nakaupo sa isang lumang upuan si Mang Marlon Cruz. Siya ay isang lalaki na nasa 40s, payat, na may balbas, na pinabayaan at mga mata na nakakita na ng napakarami. Ginang Navarro, sabi niya habang tumatayo, salamat sa pagdating mo. Marami kang kailangang ipaliwanag, Marvin, simula sa kung paano nangyari na buhay pa si Ana Reyes. Tumingin si Marvin sa pinto ng likod na silid. Hindi ko na kailangang ipaliwanag iyan. Mas mahusay siyang makapagpaliwanag kaysa sa akin. Bumukas ang pinto. Isang babae ang lumitaw sa pintuan. Siya ay payat, pagod, na may maikling buhok at puting hibla na wala noon. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi mapagkakamalan. Parehong mga mata na nakita ni Danica sa mga larawan, sa mga record. Buhay si Ana Reyes. Ginang Navarro, sabi ni Ana sa basag na boses. 5 taon akong naghintay para sa sandaling ito. 5 taon na nakatago, pinapanood ang aking asawa na nabubulok sa bilangguan para sa isang bagay na hindi niya ginawa. 5 taon na hiwalay sa aking anak upang protektahan siya. Hindi na ako maaaring maghintay pa. Bumagsak si Danica sa upuan. Ayaw siyang panatilihin ng kanyang mga binti. Bakit? Bakit ang tagal? Bakit hindi ka nagsalita noon? Dahil wala akong sapat na ebidensya, ngunit ngayon ay mayroon na ako. At wala nang mas mababa sa 24 oras upang iligtas si Ramon. Umupo si Ana sa tapat ni Danica at nagsimulang magsalita. Nanginginig ang kanyang boses, ngunit matatag ang mga salita. Nang gabing inatake ako ni Greg, kinompronta ko ang aking asawa. Sinabi ko sa kanya na dinoktor ng kanyang kapatid ang testamento ng kanilang mga magulang. Hindi naniwala sa akin si Ramon. Nag-away kami. Uminom siya hanggang sa makatulog siya sa sofa. Ano ang nangyari pagkatapos? Dumating si Greg 1 oras pagkatapos. Mayroon siyang susi sa bahay. Hindi kailanman kinuha ni Ramon iyon sa kanya. Nakita niya ako sa kusina. Sinubukan kong makipag-usap sa kanya, ngunit galit na galit siya. Sinaktan niya ako. Natumba ako. Nagdilim ang lahat. Paano ka nakaligtas? Tumingin si Ana kay Marvin na nagpatuloy sa kwento. Bumalik ako sa bahay ng gabing iyon. Nakalimutan ko ang aking mga gamit sa hardin. Nakita ko ang kotse ni Greg sa labas at may isang bagay na kakaiba sa akin. Pumasok ako sa likod na pinto at nakita si Ana sa sahig. Humihinga pa rin siya.
Nasa sala si Greg, inilalagay ang baril sa mga kamay ni Ramon na natutulog. Hindi niya ako nakita, masyado siyang nakatuon. Inilabas ko si Ana sa bintana ng kusina. Dinala ko siya sa bahay ng aking ina. Nang gabing iyon, nagmaneho ako ng 4 na oras nang walang tigil. Nang makarating kami, nagising siya. Muling nagsalita si Ana. Iniligtas ako ni Marvin. Ngunit nang malaman kong inaresto nila si Ramon, gusto kong bumalik kaagad. Pinigilan ako ni Marvin. Bakit? Dahil may mga koneksyon si Greg sa pulisya, sa taga-usig. Kung magpapakita ako ng buhay, aalisin talaga nila ako. At si Josie din. Nakita siya ni Greg ng gabing iyon, nakatago sa pasilyo. Alam niyang saksi siya. Kung nagsalita ako, ang aking anak ang magsasakripisyo. Naunawaan ni Danica ang kakilakilabot na sakripisyo ng babaeng ito. Hinayaan niyang hatulan ang kanyang asawa upang protektahan ang kanyang anak. Ang bawat araw sa loob ng 5 taon na iyon ay impyerno, Ginang Navarro, ngunit ngayon ay matatapos na iyon. Mayroon akong ebidensya at gagamitin namin iyon. Kinuha ni Ana ang isang lumang telepono mula sa kanyang bulsa. Isang lumang modelo na halos wala nang gumagamit. Nang gabing inatake, nagre-record ako, paliwanag niya. Nagsimula akong dokumentuhin ang lahat, ang mga banta ni Greg, ang kanyang mga tawag, ang kanyang mga pagbisita. Natatakot ako na may mangyari sa akin at gusto kong mag-iwan ng ebidensya. Ano ang eksaktong na-record mo, Ana? Pinindot niya ang play button. Ang recording ay audio, hindi video, ngunit malinaw ito. Puno ng boses ni Greg ang silid. Akala mo mababantaan mo ako, Ana? Akala mo masisira mo ang lahat ng itinayo ko? Sinabi sa akin ni Andoy na bigyan kita ng huling pagkakataon, ngunit pinili mo ang mahirap na daan. Boses ni Ana, takot, ngunit matatag. Greg, pakiusap, isipin mo si Ramon. Kapatid mo siya. Si Ramon ay isang talunan. Palagi siyang ganoon. Hindi siya dapat magmana ng anuman. Lahat ay para sa akin. Para sa akin, at hindi mo iyon sisirain. Pagkatapos ay isang putok, isang sigaw, at natapos ang recording. Naramdaman ni Danica na bumibilis ang tibok ng kanyang puso sa kanyang mga tainga. Ito ay isang pagtatapat, at binanggit niya si Andoy. May higit pa, sabi ni Ana. Patuloy na nagre-record ang telepono pagkatapos kong mawalan ng malay. Naitala nito si Greg na tumatawag kay Andoy. Muli niyang pinindot ang play button. Tapos na, ngunit may problema. Nakita ng maliit na bata ang lahat. Nakatago siya sa pasilyo. Boses ni Andoy. Alagaan mo ang asawa, tulad ng pinlano natin. Ako ang bahala sa bata. Isang salita lang niya, at magiging ulila siya sa parehong magulang. Mayroon na si Danica ng ebidensya na kailangan niya. Si Greg at Andoy, hinatulan ng kanilang sariling mga boses. Bakit ka naghintay ng 5 taon upang gamitin ito? Dahil kailangan kong maging ligtas si Josie at dahil kailangan kong maniwala sa akin ang isang tao. Isang tao na may kapangyarihang dalhin ito sa korte. Isang tao tulad mo. Sa bahay pag-asa ng mga bata, nagdodrawing si Josie, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito mga eksena ng takot. Nagdrawing siya ng isang maliit na bahay, isang maliwanag na araw, at 3 figura na magkahawak kamay. Isang lalaki, isang babae, at isang bata. Pinapanood siya ni Christina mula sa pinto. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, pagkatapos ng pagtatangka ni Greg na kunin siya, ang bata ay tila mas kalmado, na para bang alam niyang may nagbabago. Maaari ba akong umupo sa iyo? Tanong ni Christina. Tumango si Josie. Tiningnan ni Christina ang drawing. Ito ang iyong pamilya. Muling tumango si Josie. Namimiss mo ba sila? Huminto sa pagdrawing ang bata. Tiningnan niya si Christina ng mga malalaking mata na tila nakakakita sa kabila ng mga pader. At pagkatapos, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, nagsalita siya. Sinabi sa akin ni Mama na panatilihing sikreto. Bulong niya. Sinabi niya sa akin na kapag dumating ang oras, malalaman ko kung ano ang gagawin. Dumating na ang oras.
Ginang Christina, sinabi ko kay Papa na buhay si Mama. Sinabi ko sa kanya na binibisita niya ako sa aking mga panaginip at sinasabi niya sa akin na maging matatag. Naramdaman ni Christina na dumadaloy ang luha sa kanyang pisngi. Buhay ang iyong mama, munting bata? Oo, at ililigtas niya tayong lahat. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Christina. Si Danica Navarro iyon. Christina, pakinggan mo ako ng mabuti. Buhay si Ana Reyes. Mayroon akong ebidensya ng kawalang sala ni Ramon. Papunta kami sa korte. Kailangan mong protektahan si Josie hanggat hindi natatapos ang lahat. Gaano katagal? Wala nang mas mababa sa 24 oras. Kung magiging maayos ang lahat, bukas ay malaya na si Ramon at muli nang magkakaroon ng pamilya si Josie. Naglakbay si Danica, Ana at Marvin buong gabi pabalik sa syudad. Ang oras ang kanilang pinakamasamang kaaway. Wala nang mas mababa sa 12 oras bago ang pagbitay ni Ramon. Nakarating sila sa bahay ni Danica sa madaling araw. Naghihintay sa kanila si Carlo na may balita. Nasa temporary detention si Greg, ngunit ginagawa ng kanyang mga abogado ang lahat upang mailabas siya. Aktibo ni Andoy ang lahat ng kanyang koneksyon. Kung hindi tayo kikilos ng mabilis, ililibing nila ito. Hindi nila ililibing ang anuman, sabi ni Danica. Mayroon tayong mga recording ni Ana, mayroon tayong testimonya ni Marvin, mayroon tayong drawing ni Josie na sinuri ng isang forensic psychologist, mayroon tayong huwad na testamento at mayroon tayong di umano'y biktima na buhay at handang magpatotoo. Sino ang pagtatanghalan natin ng lahat ng ito? Tanong ni Carlo. Si Andoy ay isang hukom. Mayroon siyang mga koneksyon sa lahat ng korte. Hindi sa lahat, sabi ni Danica. May isang hukom na hindi nagawang korumpihin ni Andoy. Si Hukom Elena Lim ay mula sa lumang paaralan, tapat, at may utang na loob sa akin 20 taon na ang nakakaraan, lumabas si Ana. Sigurado ka bang mapagkakatiwalaan natin siya? Kasing sigurado ng pagsikat ng araw bukas, tinanggihan ni Hukom Lim ang mga suhol mula sa mga drug dealer at hinatulan ang mga makapangyarihang politiko. Wala siyang kinakatakutan. Kung may sino man ang makapagpipigil sa pagbitay na ito, siya iyon. Kinuha ni Danica ang telepono at denial ang numero na hindi niya ginamit sa loob ng mga dekada. Elena, si Danica Navarro ito. Kailangan ko ng pabor, ang pinakamalaki sa iyong karera. Tinanggap sila ni Hukom Elena Lim sa kanyang pribadong opisina 1 oras pagkatapos. Siya ay isang 70 taong gulang na babae na may puting buhok at mga matang bakal na hindi nagpapaubaya sa mga kasinungalingan. Mas mabuti kung totoo ang sinasabi mo, Danica, babala niya. Kung aaksayahin mo ang aking oras, walang anumang pagkakaibigan ang makakatulong. Elena, ipinakikilala ko sa iyo si Ana Reyes. Ang babae na ang asawa ay bibitayin ngayong araw para sa di umano'y pag-atake sa kanya. Tiningnan ni Elena si Ana na may halo ng pagkamangha at pagdududa. Maaari mo bang patunayan na ikaw ang sinasabi mong ikaw? Ibinigay ni Ana ang mga dokumento, ang kanyang birth certificate, isang lumipas na ID, mga larawan ng pamilya at isa pang bagay. Ang kanyang mga fingerprint na eksaktong tumugma sa opisyal na record ni Ana Reyes. Ako po, Hukom, at mayroon akong ebidensya na inatake ako ng aking bayaw na si Greg sa utos ni Piskal Andoy Ramos. Audio ebidensya kung saan sila parehong nagtatapat ng lahat. Ni-play ni Ana ang mga recordings. Tahimik na nakinig si Elena. Hindi gumalaw ang kanyang mukha. Nang matapos ang mga recordings, nagsalita siya. Kung authentic ito, nahaharap tayo sa isa sa pinakamalaking iskandalo sa hudikatura sa kasaysayan ng bansa. Authentic ito, sabi ni Danica. At wala na tayong mas mababa sa 15 oras upang pigilan ang pagbitay ng isang inosenteng tao. Tumayo si Elena at lumapit sa bintana. Tatawagin ko ang isang emergency hearing, ngunit kailangan mong maunawaan ang isang bagay, Danica. Kung malalaman ni Andoy bago siya dapat malaman, gagamitin niya ang lahat ng kanyang impluwensya upang sirain ito. Kailangan nating kumilos ng lihim hanggang sa huling sandali.
kaya't kumilos tayo. Kinuha ni Elena ang telepono. Ihanda ang courtroom number 5. Closed door session. Maximum security. At walang sino man, kahit sino, ang makakaalam kung sino ang kasama. Retrospect. Ang gabi ng krimen sa mata ni Ana. Nasa kusina si Ana nang marinig niya ang pagbukas ng pinto sa harap. Akala niya si Ramon na may nakalimutan, ngunit iba ang mga yapak, mas mabigat, mas determinado. Lumitaw si Greg sa pintuan ng kusina. Ang kanyang ekspresyon ay malamig, kalkulado. Binalaan na kita na huwag kang makialam, Ana. Greg, maaari nating pag-usapan ito. Hindi ito kailangang matapos ng masama. Nagtapos na ng masama. Natapos ng masama nang magpasyakang bantaan ako. Sinabi sa akin ni Andoy na bigyan kita ng huling pagkakataon, ngunit pinili mo ang mahirap na daan. Sumugod siya sa kanya. Sinubukan ni Ana na ipagtanggol ang kanyang sarili, ngunit mas malakas si Greg. Sinaktan niya ito. Natumba siya sa mesa. Lumabo ang kanyang paningin. Ang huling nakita niya bago siya nawalan ng malay ay ang kanyang anak. Nakatayo si Josie sa pasilyo na may malalaking mata, puno ng takot. Pinagsama ni Ana ang kanyang huling lakas at kinawayan siya, tahimik, magtago. Huwag kang mag-ingay, sumunod si Josie. Nagtago siya sa aparador sa pasilyo. Ang susunod na naalala ni Ana ay ang paggising sa isang gumagalaw na kotse. Dinadala siya ni Marvin sa isang ligtas na lugar. Ang aking anak, bulong niya. Ang aking asawa, hindi tayo maaaring bumalik, sabi ni Marvin. Iniwan ni Greg na patay ka. Kung babalik ka, tatapusin ka niya at papatayin ang bata bilang saksi. Umiyak si Ana sa buong biyahe patungo sa barangay Malayo, ngunit sa kanyang isip, isang desisyon ang nabuo. Isang araw, kapag ligtas na, babalik siya at sisirain ang mga nagnakaw sa kanyang buhay. Dumating na ang araw na iyon. Nagsimula ang emergency hearing ng alas 10 ng umaga. Wala nang 8 oras bago ang nakatakdang pagbitay kay Ramon. Walang tao ang courtroom maliban sa mga taong kasama. Si Hukom, Elena Lim, Danica Navarro, Ana Reyes, Mang Marlon Cruz at isang kinatawan ng taga-usig na walang koneksyon kay Andoy Ramos. Pakiusap, Abogado Navarro, utos ng hukom. Sistematikong ipinakita ni Danica ang mga ebidensya. Una, ang DNA analysis na nagpapatunay sa pagkakakilanlan ni Ana. Pagkatapos ay ang orihinal na testamento ng mga magulang ng Reyes na inihambing sa pekeng ginawa ni Andoy. Pagkatapos ay ang recording mula sa gabi ng pag-atake nang mapuno ng mga boses ni Greg at Andoy ang courtroom na mutla ang kinatawan ng taga-usig. Ito ay nagpapahiwatig ng isang hukom na aktibo sa serbisyo, bulong niya. May ideya ka ba kung ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, isang inosenteng tao ang ilang oras na lang ang layo mula sa pagbitay para sa isang krimen na hindi niya ginawa, sagot ni Danica. Ibig sabihin, ang sistema na dapat ay nagpoprotekta sa kanya ay kinurumpido mula sa loob. Ibig sabihin, kailangan nating kumilos ngayon. Pinakinggan ni Hukom Lim ang testimonya ni Ana, pagkatapos ay kay Marvin. Sinuri niya ang drawing ni Josie na may pagsusuri ng forensic psychologist. Sinuri niya ang mga record ng transaksyon sa ari-arian sa pagitan ni Greg at Andoy. Sa huli, nagsalita siya. Ang mga ebidensyang ipinakita ay sapat na upang mag-issue ng agarang utos na suspindihin ang pagbitay at muling buksan ang kaso ng mga Reyes. Inisyu ko ang isang warrant of arrest para kay Andoy Ramos para sa sabwatan, paghadlang sa hustisya at pakikisangkot sa pagtatangkang pagpatay. Ipagbigay alam kaagad sa bilangguan. Naramdaman ni Danica na nanginginig ang kanyang mga binti. Nagtagumpay siya. Nalaman ni Andoy Ramos na may mali nang dumating ang 4 na court officers sa kanyang opisina. Hukom Ramos, kailangan mo kaming samahan, sabi ng nangungunang opisyal. Sa anong batayan? Absurdo ito. Alam niyo ba kung sino ako? Alam na alam namin, Ginoo, kaya kami nandito. Sinubukan ni Andoy na makipagnegosasyon.
Nag-alok siya ng impormasyon tungkol sa iba pang korap na opisyal. Nangako siyang magbibigay ng mga dokumento na magpapabagsak sa mga senador, gobernador, negosyante. Ngunit may tiyak na utos ang mga ahente, walang negosasyon. Habang kinakadena nila siya, ginawa ni Andoy ang isang huling tawag mula sa kanyang personal na telepono. Walang sinuman ang nakakaalam kung sino ang kanyang tinawagan o kung ano ang sinabi niya, ngunit 30 minuto pagkatapos, ang kanyang opisina ay hinalughog ng hindi kilalang mga tao na nagtangkang kunin ang kanyang vault. Nagawa ng pulisya, napigilan sila. Sa vault ay natagpuan ang tinatawag ni Andoy na kanyang life insurance. Mga dekada ng idinokumentong korupsyon. Nagtayo si Andoy ng isang imperyo ng mga sikreto, ngunit ang imperyo na ito ay gumuho sa kanya. Sa bilangguan, natanggap ni Collie Lim ang abiso ng korte na may halong ginhawa at galit. Alam ko, bulong niya, alam kong inosente ang taong iyon. Inutusan niya na dalhin si Ramon Reyes sa kanyang opisina. Sasabihin niya sa kanya ang balita na magbabago sa lahat. Nasa kanyang selda si Greg Reyes nang dalhin sa kanya ng guwardiya ang balita. Buhay si Ana, nagpatotoo siya laban sa kanya. Ang mga recordings mula ng gabing iyon ay nasa kamay na ng korte. Nawala ang kulay sa kanyang mukha. Imposible, bulong niya. Patay na siya. Siniguro ko na, ngunit hindi siya siniguro. Naging pabaya siya. Iniwan niya ang kanyang biktima nang walang kumpirmasyon na hindi na ito humihinga at ang pagkakamaling ito ang magdudulot ng kanyang kalayaan. Dumating ang kanyang mga abogado 1 oras pagkatapos na may limitadong opsyon. Ang mga ebidensya ay napakalakas, sabi nila. Ang pinakamahusay mong estratehiya ay ang kooperasyon. Ang pagbibigay ng impormasyon kapalit ng pagbawas ng sentensya. Impormasyon tungkol saan? Tungkol kay Andoy, tungkol sa network ng korupsyon, tungkol sa lahat ng alam mo. Nag-isip si Greg. 5 taon siyang nabuhay ng ligtas, pinoprotektahan ng kapangyarihan ni Andoy. Ngayon, naglaho na ang kapangyarihan na iyon. Inaresto si Andoy. Gumuho ang imperyo ng mga sikreto. Gusto ko ng kumpletong immunity. Walang immunity, ngunit maaari tayong makipagnegosasyon ng 30 taon sa halip na habambuhay na pagkabilanggo kung ganap kang makikipagkooperasyon. Ipinikit ni Greg ang kanyang mga mata. Inisip niya ang lahat ng kanyang ginawa tungkol sa kapatid na kanyang ipinagkanulo, tungkol kay Ana na sinubukan niyang patahimikin, tungkol kay Josie, ang bata na nakakita sa lahat at nanahimik sa loob ng 5 taon dahil sa takot. Takot ang kanyang sandata. At ngayon, ito ay bumaling sa kanya. Makikipagkooperasyon ako, sabi niya sa huli. Ngunit gusto ko ng proteksyon. May mga kaalyado si Andoy na aalisin ako kung magsasalita ako. Tumango ang mga abogado. Nagsimula na ang pagbagsak ni Greg Reyes. Bumukas ang mga pinto ng bilangguan ng 3:00 ng hapon. Ang araw ay sumisikat nang may tindi na tila hindi totoo pagkatapos ng 5 taon ng kulay abong pader at artipisyal na ilaw. Si Ramon Reyes ay lumabas sa liwanag sa unang pagkakataon bilang isang malayang tao. Naligo siya, nagpagupit, nakasuot ng pangkaraniwang damit na amoy, bago, apo. Ibinigay sa kanya ang kanyang mga gamit. Isang walang laman na wallet, isang relo na hindi na gumagana, at isang larawan ni Josie noong bata pa siya. Sinamahan siya ni Colonel Lim sa labasan. May utang ako sa iyong paghingi ng tawad, sabi ng direktor. Dapat ay mas masinsinan kong inimbestigahan ang kaso. Dapat ay pinaniwalaan ko ang aking instinct. Sinuspinde mo ang pagbitay nang makita mo ang kakaiba, sagot ni Ramon. Iyon ang nagligtas sa aking buhay. Wala akong dapat ipatawad sa iyo. Nagkamay sila. Isang simpleng kilos na malaki ang ibig sabihin. Dumaan si Ramon sa huling gate at huminto. Ang mundo sa labas ay labis. Ang mga kulay, ang mga tunog, ang amoy ng sariwang hangin. Pinangarap niya ang sandaling ito ng 1,000 beses. At ngayon, narito siya, hindi niya alam kung paano ito iproseso.
Pagkatapos ay nakita niya sila. Dalawang figura ang naghihintay sa tabi ng isang lumang kotse. Isang payat na babae na may maikling buhok, isang batang babae na may mapusyaw na buhok at malalaking mata. Ana, Josie. Hindi makagalaw si Ramon, hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang kanyang asawa, na kanyang pinagluksaan sa loob ng 5 taon, ay buhay, nandoon at naghihintay sa kanya. Si Josie ang unang tumakbo. Tinalo niya ang espasyo sa pagitan nila na parang isang blonde na pana at niyakap ang kanyang ama. Sinabi ko sa iyo, Papa, bulong niya. Sinabi ko sa iyo na ililigtas tayo ni Mama. Niyakap ni Ramon ang kanyang anak habang ang luha ay dumadaloy ng walang kontrol at pagkatapos ay lumapit sa kanya si Ana. Ang pagkikita ay tahimik sa simula. Ang mga salita ay tila hindi sapat upang yakapin ang 5 taon ng sakit, paghihiwalay at pag-asa. Tinitigan ni Ramon si Ana na para bang siya ay isang mirage na maaaring maglaho anumang sandali. Paano? Iyon lang ang kanyang masabi. Hinawakan ni Ana ang kanyang mga kamay. Magaspang ito, markado ng matinding trabaho sa bilangguan. Iniligtas ako ni Marvin. Itinago ako ng hardinero sa lahat ng mga taon na iyon upang protektahan ako, upang protektahan si Josie. Akala ko ikaw ay akala ko ako ang hindi. Kailanman ikaw, Ramon. Si Greg iyon, laging si Greg. Ipinikit ni Ramon ang kanyang mga mata. Ang mga larawan ng gabing iyon, ang mga fragment na kanyang nabawi sa kanyang mga panaginip ay may kabuluhan na ngayon. Ang boses ng kapatid, ang mga yapak, ang baril sa kanyang mga kamay habang siya ay natutulog. Ang sarili kong kapatid, bulong niya, ang sarili kong kadugo, ipinagkanulo ka ng iyong kapatid, ngunit hindi nawala ang pananampalataya ng iyong anak. Itinago niya ang isang sikreto upang protektahan ka, Ramon. Isang 3 taong gulang na bata ang nagdala ng bigat na iyon sa loob ng 5 taon para sa iyo. Lumuhod si Ramon sa harap ni Josie, ang bata na ang kanyang huling pag-asa, ang siyang bumulong sa kanya ng katotohanan ng tila na wala na ang lahat. Salamat munting bata, sabi niya sa basag na boses. Salamat sa pagiging mas matapang kaysa sa ating lahat. Ngumiti si Josie. Ito ang unang tunay na ngiti na nakita ni Christina na nanonood mula sa malayo sa kanya sa loob ng maraming buwan. Ngayon ay makakauwi na tayo, Papa. Tumingin si Ramon kay Ana, tumango siya. Ngayon ay makakauwi na tayo. Magkayakap ang tatlo sa sikat ng araw ng hapon. Isang pamilya na muling nagkaisa pagkatapos ng 5 taon ng bangungot. Ang hustisya ay dumating ng huli, ngunit dumating ito. Pinanood ni Danica ang pagkikita mula sa malayo sa tabi ni Christina. Parehong basa ang mga mata ng 2 matandang babae. Salamat, sabi ni Christina. Kung wala ka, hindi ito magiging posible. Ikaw din, sagot ni Danica. Pinrotektahan mo ang batang iyon nang walang ibang gumagawa. Ni-record mo si Greg nang dumating siya upang bantaan siya. Kami ay isang grupo ng matitigas na matatandang babae na hindi tumatanggap ng kawalang katarungan. Tumawa si Christina. Matitigas na matatandang babae. Gusto ko ang tunog niyan. Lumapit si Carlo na may balita. Nakikooperate si Andoy kapalit ng pagbawas ng sentensya. Ibinibigay niya ang lahat ng kanyang network. Babagsak ang mga politiko, hukom, negosyante. Magiging isang lindol ito. Tumango si Danica. Mabuti, hayaan silang lahat na bumagsak. Walang sinuman ang mananatili nang walang parusa. Tumingin siya sa pamilya Reyes, na ngayon ay naglalakad patungo sa kotse. Buhat-buhat ni Ramon si Josie. Naglalakad si Ana sa tabi niya, hinahawakan ang kanyang braso, na para bang gusto niyang tiyakin na totoo ang lahat. Ito ang sandali kung bakit naging abogado si Danica, 40 taon na ang nakakaraan. Hindi para sa pera, hindi para sa kasikatan, ngunit para dito. Para makita ang mga inosenteng malaya, para makita ang mga pamilya na muling nagkaisa, para makita ang hustisya kahit huli na natutupad ang kanyang tadhana. 30 taon na ang nakakaraan. Hinayaan kong hatulan ang isang inosente, sabi niya ng tahimik. Nabuhay ako sa kasalanang iyon bawat araw ng aking buhay. Ngayon,
Sa wakas ay mapapatawad ko na ang aking sarili. Hinawakan ni Christina ang kanyang kamay. Ginawa mo ang tama, Danica. Nang mahalaga ito, ginawa mo ang tama. Nanahimik ang dalawang babae, pinapanood ang kotse ng mga Reyes na umalis patungo sa hinaharap na, sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, ay tila puno ng liwanag. Makalipas ang 6 na buwan, ang bahay ay maliit, simple. Sa isang baryo na walang sinuman ang nakakaalam, ngunit ito ay sa kanila. Binayaran ng gobyerno si Ramon para sa mga taon ng hindi makatarungang paghatol. Hindi ito marami, ngunit sapat na upang magsimula muli. Muling nagtrabaho si Ramon bilang isang karpintero. Naaalala ng kanyang mga kamay ang propesyon na para bang hindi niya ito kailanman iniwan. Nagluluto si Ana sa isang maliit ngunit maliwanag na kusina. Nag-aaral si Josie sa lokal na paaralan kung saan sa unang pagkakataon sa kanyang buhay nakahanap siya ng mga kaibigan. Hindi na nananaginip ng masama ang bata, hindi na sumisigaw ng mga pangalan sa gabi. Nagsimula siyang mag-drawing muli, ngunit ang kanyang mga drawing ay iba na ngayon. Mga bulaklak, hayop, ang kanyang pamilya na magkahawak kamay sa ilalim ng maliwanag na araw. Isang hapon, binisita sila ni Danica. Nagdala siya ng balita, nahatulan si Greg ng 30 taon, si Andoy ng 25. Ang iba pang sangkot sa network ay bumabagsak ng isa-isa. Tumango si Ramon. At si Marvin, ang testigo ng corona, binigyan siya ng gobyerno ng bagong pagkakakilanlan, bagong buhay. Maayos siya. Naghanda si Ana ng kape. Para sa lahat, maliit ang mesa, ngunit sapat ang espasyo para sa mga mahahalaga. Paano mo kami natagpuan? Tanong ni Ana kay Danica. Sinabi namin na gusto naming mapag-isa. Ang matandang abogado ay may sariling koneksyon. Ngumiti si Danica. Ngunit hindi ako dumating upang istorbohin kayo. Dumating ako upang magpaalam. Sabi ng aking doktor, kailangan ko talagang magpahinga sa pagkakataong ito at sa tingin ko ay susundin ko siya. Lumapit si Josie kay Danica at niyakap siya. Salamat sa pagligtas sa aking papa. Hinaplos ni Danica ang kanyang mapusyaw na buhok. Ikaw ang nagligtas sa kanya, munting bata. Ikaw ang pinakamatapang sa lahat. Itinago mo ang isang kakilakilabot na sikreto upang protektahan siya at nagsalita ka nang dumating ang tamang sandali. Nangangailangan iyan ng mas malaking tapang kaysa sa karamihan ng matatanda sa kanilang buong buhay. Ngumiti si Josie. Sinabi sa akin ni Mama na laging makikita ng katotohanan ang kanyang daan. Kailangan lang maging matiyaga. Tumingin si Danica kay Ana, pagkatapos ay kay Ramon, pagkatapos ay sa batang babae na may mapusyaw na buhok na nagdala ng bigat ng mundo sa kanyang maliliit na balikat. Tama ang iyong mama, sabi niya. Laging makikita ng katotohanan ang kanyang daan. Minsan tumatagal ng taon, minsan tila imposible, ngunit sa huli, laging lumalabas ito sa liwanag. Sa labas, lumulubog ang araw sa maliit na baryo kung saan muling binubuo ng pamilya ang kanilang buhay. Mananatili ang mga peklat magpakailanman. Ang mga nawawalang taon ay hindi na mababawi, ngunit ang hinaharap sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon ay sa kanila at iyon ay sapat na.